Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Nag-aalala ang Crown Prince para sa mga tao. Tunay nga itong isang biyaya para sa Great Joe. Ngunit para sa prinsipe, iyon lamang ang pinakamasamang senaryo. Umaasa siya na sa oras na iyon, ang iba pang mga puwersa sa Congo ay makikibahagi, alang-alang sa pagiging kapwa-tao, at mag-abuloy ng tulong upang labanan ng Great Joe ang mga demonyo. Sa sandaling iyon, biglang may kaguluhan na narinig mula sa labas ng toldang militar. Agad na nag-iba ang mukha ng isang general, nagsabi ng may gulat. Paano kung ang mga demonyo na ba ang umaatake? Pagkasabi nito, isang bise-general ang nagmamadaling pumasok sa tolda, ang tinig ay nagmamadali habang nagulat. Kamahalan, may bago pong pangyayari sa labas, pakiusap, sumama po kayo at tingnan. Posible kayang may panibagong pakana ang mga demonyo. Bahagyang nag-isip ang Crown Prince, ngunit agad na pinangunahan ang mga general palabas ng tolda. Pagkarating nila, nakita nilang may kakaibang dambuhalang nilalang na unti-unting lumilitaw sa abot tanaw, pinapagalaw ang malalakas na agos ng hangin habang bumabagsak pababa. Nag-iba ang mga mukha ng lahat, puno ng hindi makapaniwalang mga titig. Isang general ang nanginag, dali-daling sumigaw. Ano ito? Anong klaseng halimaw ito? Bakit may ganitong nilalang na lumitaw sa ating Great Joe? Mabilis. Iutos na maghanda ang buong hukbo para sa labanan. Pigilan ito. Ngunit mariing sumigaw ang Crown Prince, ang mga matay puno ng paggalang habang nakatingin sa dambuhalang nilalang. Huwag kayong kikilos ng padalos-dalos. Ito ay ang banal na hayop, ang kungpang. Nang lumapag ang kungpang sa ibabaw ng punong tolda, agad na tumalon si Wong Defa mula rito, lumuhod sa isang tuhod, at buong paggalang na nagsabi. Ako'y si Wong Defa, komandante ng Tiger Leopard Cavalry, bumabati sa inyong kamahalan, ang Crown Prince. Mabilis na nagtanong ang prinsipe. Commander Wang, ano ang nangyayari? May kaugnayan ba ang banal na hayop na ito sa ating Great Joe? Malalim ang tinig ni Wang Defa nang sumagot. Kamahalan, ang banal na hayop na ito ay may amo, at ang taong iyon ay pumayag na tulungan ang Great Joe. Sabay-sabay na napasinghap ang lahat. Sakay ng isang kunpang bilang kabayo. Sino sa buong silangang rehiyon ang may kakayahang gawin ang ganoong bagay? Maging ang Crown Prince ay napako sa pagkabigla. Lubhang nagulat ang Crown Prince. Ngunit higit na ikinagulat niya ay ang impormasyong isiniwalat ni Wang Defa. Agad siyang nagtanong, Commander Wang, totoo ba ito? Ang nakatatandang iyon ba ay tunay na handang tulungan ang Great Joe upang malampasan ang krisis na ito? Sumagot si Wang Defa, kamahalan, ito po ay lubos na totoo. Nagalak ang Crown Prince. Sa ganoong makapangyarihang tulong, bigla niyang naramdaman na may pag-asa ang Great Joe. Muli siyang nagtanong, ano ang pamagat ng nakatatandang iyon? Kapag naging matagumpay ang lahat, tiyak na ipagkakautang ng Great Joe ang utang na loob at babayaran siya ng sapat. Mabilis na sumagot si Wang Defa. Kamahalan, ang nakatatandang iyon ay nagngangalang Ya Junlin. Pagkarinig nito, bahagyang natigilan ang Crown Prince. Kumabog ang kanyang dibdib at maingat na nagtanong. Ya Junlin, ang puting buhok na Diyos ng pagpuksa mula sa Xuan sect. Nagulat si Wang Defa at mabilis na ibinaba ang tinig upang ipaalala. Kamahalan, maghinay-hinay po kayo sa inyong mga salita. Si kagalang-galang na Ye ay napakabait, at hindi siya ang malupit na demonyong sinasabi ng iba. Gulp! Nanuyo ang lalamunan ng prinsipe. Ang salitang, mabait, ay tila hindi akma sa kagalang-galang na Ye. Ang Feather Transformation Sect ay nawala ng hukbo na binubuo ng 10,000 cultivador dahil lamang sa kanya, kabilang pa ang 18 pangunahing matatanda na nasa Great Vehicle Stage. Ito ay tiyak na, totoo, huminga ng malalim ang Crown Prince, lumapit ng ilang hakbang, at magalang na nagbigay galang sa pamamagitan ng pagkumpas ng dalawang kamay. Ako, ang Crown Prince ng Great Joe,
ay bumabati kay kagalang-galang na Ye. Hindi siya naglakas loob na magpakita ng kahit kaunting kapabayaan. Alam niyang kung magagalit ang taong ito, maaaring burahin ang kabisera sa isang iglap. Ang kanyang 600,000 na malakas na hukbo ay marahil hindi man lamang magiging panimula para sa kanya. Bigla, mula sa malayong abot tanaw, isang makapal na itim na ulap ang umalimbakay, tulad ng alon na rumaragasa. Sa kalangitan ay umalangaw-ngaw ang nakakatakot na halakhak. Kayong mga tao, mas mabuting sumuko na kayo at maging handog para sa aming lahi ng mga demonyo. Nag-alab sa galit ang Crown Prince at handa nang magsalita, ngunit bigla niyang narinig ang utos ni Ye Junlin. Hong, Liu Ji, nakakaabala na sila. Kayong dalawa na ang bahala sa kanila. Sabay na sumagot sina Liu Ji at Hong. Masusunod, guru, whoosh. Agad silang lumipad palabas. Pagkaraan, sina Hong Tian at Liu Jier ay biglang lumipad. Nag-anyong dalawang sinag ng liwanag na dumiretso patungo sa rumaragasang hukbo ng mga demonyo. Sa likod ng hukbong demonyo, 10 demon marshal na naglalabas ng nakakatakot na aura ang nakatago sa makapal na itim na ulap, palihim na nagmamasid at nagpapalitan ng kanilang mga iniisip. Nakakatawa na kailangan pa nating magpadala ng ganito kalaking puwersa para sakupin lamang ang isang maliit na kahariang pantao. Ngunit huwag kayong magpakampante. Sinasabing ang ganitong uri ng dinastiya ay naiiba, madalas na pinagpapala ng pambansang kapalaran. Maging maingat tayo, kaya't nagiging mapagmatsyag ang hari ng mga demonyo at nais munang subukan ang lakas ng tunay na emperador. Gayunpaman, 800,000 laban sa 600,000, malinaw na nasa atin pa rin ang kalamangan. Higit sa lahat, ngayon ay sabay-sabay na lumilitaw ang iba't ibang lahi mula sa madilim na bangin. Ang ating lahi ng mga demonyo ay dapat makuha ang inisyatiba. Ito ay tungkol sa pag-angat o pagbagsak ng ating buong lahi. Tama, ang pagbagsak ng mundong ito ay usapin na lamang ng panahon. Kapag nagbago na ang mga pinuno ng silangang rehiyon, makakakuha rin tayo ng tiyak na kapangyarihan batay sa ating naging ambag. Sa sandaling iyon, bumaba sina Hong at Liu Jier hindi kalayuan sa hukbong demonyo, at nisalayan nila ang nag-uumapaw na alon ng mga halimaw demonyo sa ibaba. Nagsigawan ang mga demonyo, "Tingnan ninyo, may 2 tao roon. Siya! Hinaan ninyo ang boses ninyo, baka matakot ang mga biktima. Dahan-dahan nating lapitan sila." Nakatingin si Liu Ji sa malayo, at bahagyang kumerbo pataas ang sulok ng kanyang labi sa isang baliw na ngiti. Hindi na niya mapigilan ang nag-uumapaw na pagnanasa niyang pumatay, at nagsabi siya, "Senior Brother Hong, ang teknik ng sable ng iyong nakababatang kapatid ay medyo hilaw. Pahintulutan mo akong ipakita ang aking mumunting kasanayan." Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang sable, at bigla itong hinugot, isang itim na mahabang sable ang lumabas. Whoosh! Sa isang iglap, nagbago ang buong aura ni Liu Ji. Mula sa pagiging isang malayang espada, nag-anyong demonyo siya, tila ba handang lipulin ang buong mundo. Sa malamig na tinig na umalangaw-ngaw sa lahat ng direksyon, siya'y sumigaw. Tabas! Umindayog ang anino ng sable na kasing itim ng tinta, naging dambuhalang bangin na lumalamon ng lahat, at pumutol ng mga ulo ng napakaraming halimaw demonyo. Nang inag ang kalangitan sa kanilang mga malulungkot na hiyaw. Napakaraming demonyo ang napahinto, nanginginig ang kanilang mga kaluluwa sa sobrang takot. Nagkawatak-watek ang mga demonyo, at nagsigawan sila sa matinding takot. Anong makapangyarihang tao ang umatake? Huminga ng malalim si Liu Jier, inalala ang galaw na kanyang pinakawalan kanina, pakiramdam niya ay mayroon pa ring kaunting kakulangan dito. Boom! Sa sandaling iyon, isang nakapanghihilakbot na aura, parang bulkan na sumabog, ang biglang bumalot mula sa gilid. Biglang tumaas ang temperatura sa paligid, sobrang init na halos matuyo ang lalamunan ng lahat. Pinalibot ni Hong Tian ang umaapaw na espiritual na lakas sa kanyang katawan, at nagwagayway ang kanyang mahabang buhok na kasing itim ng gabi.
Ang kanyang presensya ay nakapanghihina ng loob, napakalakas, tila ba dumudurog ng lahat ng nasa paligid. Itinaas niya ang isang kamay at bumuo ng seal, saka marahang itinuro ang kanyang dalawang daliri sa malayo. Whoosh! 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 Sumiklab ang naglalagablab na pulang apoy, lumilikha ng mga alon sa mismong kawalan. Ang lahat ng halimaw demonyo na nasakop ng apoy ay nagsisigawan sa labis na paghihirap, hanggang sa sila'y maging abo. Daan-daan sa hanay ng mga demon general na nasa antas ng harmony integration ang nagsigawan sa Syndic. Nagpalabas sila ng rumaragasang demonyong enerhiya at nagsama-sama upang salubungin ang apoy, pilit na sinisikap na may salba ang kanilang hukbo. Hindi maganda, pigilan agad. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang saysay. Sa loob lamang ng ilang saglit, nilamon silang lahat ng apoy isa-isa. Halos kalahati ng napakalaking hukbong demonyo ang nawala kaagad, isang tanawin na tunay na nakakatindig balahibo. Muling sumigaw si Liu Jie, "Senior Brother Hong ay tunay na makapangyarihan. Lubos kang hinahangaan ng iyong junior brother." Bahagyang kumerba paitaas ang labi ni Hong Tian, may kasamang bahagyang kay-abangan sa kanyang puso. Kahit pa tinanggap ng kanilang shameless master ang isang halimaw bilang disipulo, siya pa rin ang pinakamatibay na senior brother. Sa malamig na tinig ay sinabi ni Hong Tian, "Kailangang tapusin natin ito agad, upang hindi tayo pagtawanan." Kasunod noon, binalot ang kanyang buong katawan ng nag-aalab na apoy na umaakyat sa langit, taglay ang nakatatakot na kapangyarihan, habang siya'y sumugod ng tuwid pasulong. Lahat ng madaanan niya ay natutupok at nagiging abo, isang tanawin na sabay na maringal at nakakatakot. Higpit niyang hinawakan ang kanyang mahabang sable at dumiretso sa gitna ng hukbong demonyo. Pinalaya ang kanyang mga teknik ng sable at nagsimulang magsagawa ng isang madugong pagpatay. Sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng dalawa, ang hukbo ng mga demonyo ay malupit na nagbagsakan, walang makaligtas. Walang katapusan ang pagpatay, at ang kanilang bilang ay bumababa ng nakakatakot ang bilis. Kung magpapatuloy ito, tuluyan ng malilipol ang buong hukbo ng mga demonyo. Nang masaksihan ang madugong tanawin, namutla ang lahat ng sundalo ng dakilang Chu, nanginginig ang kanilang mga kamay at paa sa sobrang pagod. Ilang general ang napalunok, bumubuhos ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Sobrang lakas, sobrang lakas. Maging ang Crown Prinsipe ay nakaramdam ng matinding kilabot, tila nanindig ang kanyang anit at nanginginig ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Sa kanyang isipan ay nagsabi siya, "Tunay nga, sila'y mga disipulo ng puti ang buhok na Diyos ng pagpatay. Ang kanilang pamamaraan ay tunay na kapareho. Inakala kong magiging mabangis na labanan ito, ngunit hindi ko akalain na matatapos ng ganoon kabilas at malinis." Samantala, sa makapal na itim na ulap sa likuran, ang 10 demon marshal ay nagsalita ng may gulat at galit. "Demonyo! Sino ang 2 taong iyon? Anong nangyari sa ating harapan na nagpapakita na hindi na tayo maaaring manatiling walang ginagawa?" Ang biglaan nilang paglitaw ay tiyak na nangangahulugan na sila ay mga makapangyarihang panauhin na inanyayahan ng dakilang Shu Dynasty. Kailangan nating gumalaw upang lipulin sila. Kahit sino pa sila, hindi natin maaaring hayaan na hadlangan nila ang plano ng ating lahing demonyo. Atake. Kasabay nito, nakalutang si Hong sa himpapawid, walang kahirap-hirap na winawasak ang 10,000 nilalang na demonyo gamit ang isang kamay lamang. Boom! Isang pagsabog na yumanig sa buong lupa ang narinig. Mula sa kalangitan, lumitaw ang isang dambuhalang kuko na naglalabas ng rumaragasang demonyong enerhiya. Agad na nakaramdam si Hong at tumingin sa pinagmulan nito, habang isang malamig na ngiti ang umusbong sa sulok ng kanyang mga labi. Nakakatuwa, bulong niya. Sa kanilang mga katawan ay nakasuot sila ng sinaunang baluting pandigma na inukitan ng mga rune, tanda ng iba't ibang sandata tulad ng mga sable, espada, baston, at halberd. Napasigaw sa matinding takot ang Crown Prinsipe at ang mga general.
Napakalalakas na aura. Ang mga ito'y mga demon marshal sa Great Vehicle Stage. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa kalagitnaang antas ng Great Vehicle Realm, habang ang pinakamalakas naman ay nasa rurok ng Great Vehicle Realm. Mabilis na sumugod ang isang demon marshal na may kulay ubing buhok, nasa gitnang antas ng Great Vehicle Realm, tangan ang isang itim na halberd. Buong puwersa niya itong inundayo at sumigaw. Kayong dalawa, mamatay kayong mga tao. Si Liu Jie ay halatang nasa sabik, gustong subukan ang kanyang mga hangganan. Kaagad siyang nagpakawala ng isang udyok ng sable, sabay malamig na pagtawa. Haha, tamang-tama para sa aking pagsasanay. Whoosh! Ang liwanag ng sable ay palm unit sa kawalan, taglay ang puwersang kayang hatiin ang kalangitan. Splurg! Ang berde ang buhok na demon marshal ay lubos na nabalot ng sindek, hindi makapaniwala habang nakikita ang kanyang hawak na halberd na nabali, at isang napakalaking sugat ang lumitaw sa kanyang dibdib, habang umagos ang berdeng dugo. Sa kanyang isipan, nagulat siya. Mula kailan pa nagkaroon ng isang tao sa Harmony Integration Stage ng ganitong nakakatakot na lakas? Lakas na lampas pa sa isang buong antas. Kahit sa Dark Abyss, bihira ang ganito sa nakalipas na 10,000 taon. Dahil sa kahihiyan, ibinuhos ni Liu Jie ang lahat ng kanyang lakas at muling iwinasiwas ang kanyang mahabang sable. Oh, hindi ka pa pala napatay sa unang atake. Kung ganoon, heto pa, whoosh! Isang liwanag ng pagwasak ang dumaluyong. Boom! Wala nang pagkakataong makasigaw ang demon marshal na may kulay ubing buhok bago siya tuluyang nabura ng nakakatakot na liwanag ng sable. Ang natitirang siyam na demon marshal ay parabang tinamaan ng kidlat, nanginginig at nabubulol sa pagkagulat. Paano ito nangyari? Samantala, ang Crown Prinsipe at ang mga general ay halos mabitawan ang kanilang hininga, bulong-bulong nilang tanong. Ganito ba talaga nakakatakot ang lahat ng disipulo ni Venerable Ye? Si Liu Jie ay tumawa ng malakas, hawak ang kanyang mahabang sable at muling sumugod patungo sa iba pang mga demon marshal. Haha, sobrang nakaka-excite ito. Agad namang lumapit ang demon general na may kulay ubing buhok, sumisigaw ng malakas habang tangan ang kanyang trident, na napapalibutan ng nakakakilabot na aura. Patayin niyo ito para sa akin. Kasabay noon, sabay-sabay na pinakawalan ng iba pang mga demon general ang kanilang pinakamalalakas na galaw. Isang nakakatakot na malamortal na aura ang sumabog, banta na tatakpan ang buong kalangitan. Ang nakapangangilabot na presyon ay nagdulot ng matinding panginginig sa lahat ng nakasaksi. Grabe naman, bulong ni Liu Jie, habang nakaharap sa mga walang habag na atake. Nag-iba ang kanyang ekspresyon, napagtanto niyang naging sobra siyang padalos-dalos. Sa kanyang isipan, napakagat siya ng labi, at unti-unting nag-aapoy ng pulang liwanag ang kanyang mga mata. Dapat ko na bang? Subukan ko na bang buhayin ang nakatatak kong dugo? Biglang isang matinding init ang damaloy sa paligid, kumalat sa lahat ng direksyon. Walang bilang na esmeraldong apoy na may dalang banal na aura ang biglang lumitaw, nagbigay liwanag sa buong larangan ng labanan. Mabilis na iwinasiwas ni Hong ang kanyang manggas, at ang umaalong berdeng apoy ay sumabog palabas, pinutol ng marahas ang mga atake ng mga general ng demonyo. Asher Jade Blazed Fire, bulong niya. Arg! 6 na mid-stage Mahayana Devil Generals ang napasigaw sa matinding sakit habang nilamon ng berdeng apoy ang kanilang katawan. Sa isang iglap, sila'y naging abo. Ang Demon General na kulay ube ang buhok ay galit na umatungal, sabay taas ng kanyang trident upang pakawalan ang napakalaking enerhiya. Ikaw na hamak na tao. Babayaran mo ito ng buhay mo. Mula sa trident, isang marahas na pagnanasang pumatay ang sumirit paitaas. Nilalamon ang kalangitan na parang may paparating na nakakatakot na kalamidad. Bilang isang peak Mahayana Devil General, kung ilalabas niya ang lahat ng kanyang lakas, halos wala nang makakatapat sa kanya sa buong Great Zhou. Si Liu Ji ay pinagpapawisan ng todo, mabilis na umatras,
at tumingin sa Demon General na kulay ube ang buhok na may halong awa. Samantala, ang dalawang late-stage Mahayana Devil Generals na nasa tabi ng kulay ubing Demon General ay napangisi, iniisip na babaliktad na ang laban. Haha, huli na para matakot. Ikaw at ang kasama mong iyon ay pareho ng mamamatay. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Liu Jie, umatras pa ng ilang daang talampakan. At hindi nga siya nagkamali, isang mas nakakatakot pang aura ang sumabog, at ang buong espasyo ay tila ng ineg. Ang mahabang buhok ni Hong Tan ay pumaypay sa hangin, malamig na parang yelo ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mabangis na pagnanasang pumatay. Malamig at matatag ang kanyang tinig na umalangaw-ngaw. Mamatay kayong lahat. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, isang walang hanggang dagat ng itim na apoy ang biglang lumitaw sa kawalan, taglay ang puwersang lumalamon ng lahat ng bagay habang sumasalakay patungo sa mga general ng demonyo. Hindi. Ang dalawang late-stage Mahayana Devil Generals ay nataranta, ngunit sa isang iglap ay nilamon sila at naging abo ng itim na apoy. Ang Demon General na kulay ubing buhok ay nabalot ng matinding sindek, desperadong kinokontrol ang kanyang trident at buong puwersang sumaksak pasulong. Ano ito? Zep. Mula sa trident, kumawala ang hindi mabilang na itim at lilang kidlat, bawat isa ay naglalaman ng nakamamanghang puwersang mapanira. Ngunit isang nakakatakot na bagay ang nangyari, nang sumayad ang mga itim na kidlat sa itim na apoy, hindi lamang sila nakaligtas, kundi agad silang nilamon ng tuluyan. Nataranta ang Demon General na kulay ube ang buhok, unti-unting nawala ng tapang ang kanyang espiritu sa pakikipaglaban. Agad siyang tumalikod at tumakbo, napasigaw. Imposible, ngunit huli na, nilukob ng itim na apoy ang kanyang katawan. Maging ang kanyang laman, dugo, at kaluluwa ay tinupok at sinipsip ng apoy. Arg! Umalangaw-ngaw ang kanyang mga sigaw ng paghihirap sa buong paligid. Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyang naglaho ang Demon General na kulay ube ang buhok. Maging ang natitirang mga nilalang demonyo ay hindi rin nakatakas. Isa-isa silang nilamon ng itim na apoy, hanggang sa ang buong larangan ng digmaan ay naging isang tigang at tigib ng kamatayang kapatagan. Umihip ang malamig na hangin sa madilim na espasyo. Nakatitig lamang ang mga sundalo ng Great Zhou, namamangha, ang kanilang mga mata nakapako sa figure ni Hong Tan, na nakabalot sa apoy na abot langit. Sa kanilang mga puso, umusbong ang matinding paggalang at paghanga. Nanginginig ang prinsipe habang halos hindi makabuo ng salita. Si Immortal Hong ay tunay na may anyo ng isang makalangit na nilalang. May isang general na pabulong na nagsabi, "Para sa akin, mas kamukha niya ang isang She-Devil." Agad siyang tinamaan ng siko ng kanyang kasama, Senadorius na tumahimik na siya. Sa sandaling iyon, unti-unting bumalik sa katahimikan si Hong. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mga langgam na hindi man lang alam ang kanilang limitasyon. Paglingon niya, nasalayan niya si Li Wuji na nagtatago sa malayo. Hindi siya nagsalita at agad bumaling pabalik upang iulat ang kanyang misyon. Napabuntong hininga si Liu Ji sa paghanga. Kapag nawawala sa katinoan si Senior Brother Hong, wala nang kapantay ang kanyang lakas. Siya'y tunay na karapat-dapat bilang pangunahing alagad ng ating guro. Makalipas ang ilang saglit, para bang may naisip si Liu Ji. Mariin niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang espada sa kanang kamay, sabay ngiting puno ng pananabik, at kumislap ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Haha, napakaganda. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-sparring sa kanya, ibibigay ko ang lahat. Ngunit nakaramdam ng kaba si Hong Tan, nanlamig ang kanyang likod. Paglingon niya, nakita niyang tahimik na sumusunod si Li Wuji. Napakunot ang kanyang noo sa pagtataka. Shanxi, ito ba'y guni-guni ko lang ba ito? Dama po ang dalawa sa likuran ng kungpang at sabay na yumuko. Master, lahat ng 800,000 nilalang demonyo ay nalipol na, ngunit walang tugon mula sa unahan. Nataranta si Liu Ji. Patay. Hindi ba nasiyahan si Master?
Itinaas ni Hong Tan ang ulo upang sumilip, at halos magngalit sa kanyang nakita. Sa harap nila ay isang makisig na binata, nakahiga ng komportable sa isang upuan, nakapiring ang mga mata ng asul na panyo, at may tumutulong laway sa gilid ng labi, mahimbing na natutulog na para bang walang anumang mahalaga sa mundo. Lubos na kalmado ang kanyang anyo, na para bang kahit gumuho ang langit ay hindi siya matitinag, lubos na hiwalay sa kaguluhan sa paligid. Dahan-daang bamulong si Bisha sa kanyang tainga. Master, gising na po kayo. Unti-unting nagising si Junlin, inalis ang mapusyaw na asul na pirang, at tinanong ng tamad. Tapos na ba? Pinigil ni Hong Tan ang pagnanasang sugurin at bugbugin siya, ngunit napakagat na lang ng ngipin at sumagot. Oo, nalipol na ang kaaway. Ngumiti ng casual si Junlin, humakbang sa pagitan nilang dalawa, at sa tinig ng isang pinuno ay pinuri ang kanyang mga alagad. Magaling! Ipagpatuloy ninyo ang mabuting gawain. Pagkatapos ay umayos ng tindig at naglakad ng maluwag, parang hangin ang kanyang presensya. Napuno ng tuwa si Liu Ji, kumislap ang kanyang mga mata sa kasabikan. Maraming salamat sa papuri, Master. Napangiwi naman si Hong Tan at lihim na nagreklamo sa sarili. Siya raw ang kumilos, pero kami ang pinapadala para gawin lahat ng trabaho. Samantala, sa ibaba ng larangan ng digmaan, tensyonado ang prinsipe at ang mga general, puno ng kaba ang kanilang mga puso. Ngunit bigla nilang nasal-ayan ang isang binatang nakasuot ng itim na balabal, naglalakad papalapit. Ang kanyang mahabang pilak puting buhok ay dumadaloy sa balikat, kumikislap na parang kristal ang bawat hibla. Ang kanyang mukha ay makisig, at ang kanyang aura ay napakabanal, warrior isang immortal na bumaba mula sa langit. Nanlaki ang mga mata ng prinsipe, mabilis na nagtipon ng mga kamay at yumukod. Pagbati, kagalang-galang na ye. Sabay-sabay ding yumuko ang lahat ng iba pa, sabay bigkas. Pagbati, kagalang-galang na ye. Bahagyang ngumiti si Ye Junlin. Ngayong tapos na ang krisis, hindi ba't dapat ninyo akong tanggapin ng maayos, Great Joe? Magalang na sumagot ang prinsipe. Kagalang-galang na ye, kayo ang aming pinakadakilang panauhin. Sisiguraduhin ng Great Joe na kayo ay tatanggapin ng may lubos na pag-aaruga. Bahagyang tumanggo si Ye Junlin. Sadya siyang bumaba upang maranasan ang payak na pamumuhay sa mundong mortal. Lumipat ang tagpo sa dinastiyang Great Joe. Nang makita ng lahat ang binatang may pilak na buhok na kasama ng prinsipe, agad nilang naunawaan ang kanyang pagkakakilanlan. Yumuko sila bilang pagbibigay galang. Pagbati, kagalang-galang na ye. Ito ang taong mag-isa lamang na nilipol ang mga cultivador ng Feather Transformation Sect. Maliban sa emperador ng Zhou, wala ni isa sa buong dinastiya ang nagtatapang na kalabanan siya. Sa mabigat na tinig, sinabi ng prinsipe, kagalang-galang na ye, hinihintay kayo ng aking imperial na ama sa loob. Bahagyang tinaas ni Ye Junlin ang kilay, at lihim na natawa. Itong matandang ito, mayabang naghihintay lang sa loob at ako pa ang pinapalapit. Ngunit biglang umalangaw-ngaw ang isang mahinahon at matatag na tinig, may halong paghingi ng tawad. Kagalang-galang na ye, patawarin mo ako sa hindi pagdating upang salubungin ka mula sa malayo. Totoong mahina ang aking katawan. Pumasok si Ye Junlin sa bulwagan, at saglit na natigilan ang kanyang mga mata. Sa kanyang harapan ay isang lalaking nasa gitnang edad, nakasuot ng dragon robe, may suot na korona, at mahigpit ang anyo habang nakaupo ng tuwid sa trono. Ang buong katawan nito ay naglalabas ng matinding puting liwanag, at nababalutan ng hindi nakikitang enerhiya na warrior nagpapagaling sa kanyang mga sugat o nag-aayos ng kanyang kalagayan. Ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang emperador ng Great Joe. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Ye Junlin at napaisip. Emperador ng Jojo. Ano ito? Ayon sa kanyang mga alaala, ang mga imperial na dinastiya ay naiiba sa mga sekta at pamilyang maharlika dahil nagtataglay sila ng isang mahiwagang kapangyarihan na tinatawag na pambansang kapalaran, national law,
na siyang kanilang pinakamalakas na sandata. Ang epekto ng pambansang kapalaran ay tunay na kagilahil-alas. Nakakatulong ito sa cultivation, nakakapagpagaling ng katawan, at nakapagpapalakas ng kapangyarihan. At ang samot-saring nilalang sa mundo ang siyang pundasyon ng pagbuo ng pambansang kapalaran. Kung nais ng isang pinuno na tumanggap ng pagpapala mula rito, kinakailangan muna siyang kilalanin at tanggapin ng mga karaniwang tao. Dahil dito, mayroong mutual na ugnayan sa pagitan ng mga pinuno at ng mamamayan. Kaya naman may kasabihang, ang tubig ang nagdadala sa bangka, ngunit maaari rin itong patoban ang bangka. Subalit ang kasalukuyang kalagayan ng emperador ng Zhou ay hindi maganda. Siya ay umaasa sa pambansang kapalaran ng Great Zhou upang pagalingin ang kanyang mga sugat, tulad ng ibong madaling magulat sa kahit bahagyang pagkilos ng sanga, laging nasa estado ng pagbabantay. Ngumiti ng mapait ang emperador ng Zhou. Napatawa ko yata ang kagalang-galang na Ye. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo niya si Ye Junlin, at labis siyang nagtaka sa kabataan ng itsura nito. Ayon sa mga bulong-bulungan, inakala ng emperador ng Zhou na makakaharap niya ay isang matandang may uban at mahigpit ang anyo. Ngunit higit sa lahat, nadiskubre ng emperador ng Zhou na kahit sa kabila ng kanyang ganap na cultivation sa Great Vehicle, hindi niya makita ang tunay na antas ni Ye Junlin. Hindi niya naiwasang mag-isip. Ginamit kaya ng taong ito ang isang espesyal na pamamaraan upang itago ang kanyang cultivation. Gayunman, matapos ang labanan sa Desolate Province, lubos pa rin ang paggalang ng emperador ng Zhou kay Ye Junlin. Sapagkat bukod sa pambansang kapalaran, wala ni isa sa buong Great Zhou na makakapagbanta sa kanya. Nagtanong si Ye Junlin, Emperador ng Zhou, maari mo bang ipaliwanag ng malinaw kung ano talaga ang nangyari? Mabilis na sumagot ang emperador. Bigla na lamang inatake ng Ghost Clan mula sa Dark Abyss ang aming Great Zhou. Hindi ito inaasahan ng buong korte. Ayon sa hinuhan ng aking mga ministro, mayroong kayamanang nakatago sa palasyong imperial na pinagnanasaan ng Ghost Clan, at iyon ang naging sanhi ng kaguluhang ito. Napabuntong hininga ng may panghihinayang ang emperador ng Zhou. Ngunit ang problema, kahit ako, na pinuno ng Great Zhou, ay hindi alam kung ano ang kayamanang iyon. Natahimik si Ye Junlin. Kung gayon, ni ikaw mismo'y walang alam. Paano ka naman nasugatan? Sino sa Great Zhou ang may kakayahang saktan ang isang ganap na Great Vehicle Cultivator, lalo na kung tagapagdala pa ng pambansang kapalaran gaya mo? Sumagot ang emperador ng Zhou. Magandang tanong ang itinatanong ng kagalang-galang na Ye. Bago pa man opisyal na umatake ang Ghost Clan sa Great Zhou, ang aming mausoleum ng mga ninuno ay biglang pinasok ng isang misteryosong tao. Agad akong nagtungo roon at ginamit ang pambansang kapalaran upang itaboy siya palayo. Nang mabanggit ito, ang mukha ng emperador ng Zhou ay